After makuha po natin yung desired elevation ng swimming pool natin, sa plano po, itong area na to, that is 153 invert elevation from the pool deck level. Good morning Philippines. Welcome to Engineer OTV Vlog. Ngayong araw po, pag-uusapan natin yung topic about construction of swimming pool. This day, ngayong umaga, nandito tayo sa First Park Homes, San Pablo. Dito sa isa sa mga project ng aming kumpanya, ang Orocasas Construction. Ngayon, ang pag-uusapan natin, it's all about swimming pool. Ito po, according sa ating plano, yan yung ginagawa natin ngayong projects. Dito sa amenities nila, dito sa San Pablo, itong basketball court, clubhouse. Ngayon, yung ginagawa namin yung swimming pool. Kung mapapansin nyo, ang ginagawa nga namin ngayon is structural works and form works. Yan o. This is the big swimming pool. Yan yung kiddie pool namin. Ito guys is shower and pump room area. This one is open shower. Okay? Yan po yung mga ginagawa namin dito. By the way, may isa pa kaming itatayo doon, yung shed. Okay? Okay. Ngayon, ang swimming pool guys, ang consideration, first consideration ng paggagawa ng swimming pool, yung elevation plan, ay elevation na ng pool deck natin at saka ng wrap finish. Ngayon, pupunta tayo dito sa clubhouse. Yung clubhouse po, ang basihan ng elevation is from negative 10 cm from the slab. Diyan sa slab na yan. Okay? Yung elevation na yon, dadalhin natin papunta doon sa swimming pool natin, sa swimming pool area. Ngayon, pagka-level natin using this level hose, ito na yung pool deck elevation. Yung mapapansin nyo yung tansi na yan, pool deck elevation na yan. Ngayon, yung dilaw naman na yon, na tansi na yon, yan yung wrap finish elevation. Pag na-istakahan na po yan, location ng swimming pool, elevation ng swimming pool, size ng swimming pool, dyan na po mag-uumpisa yung construction ng swimming pool. Ngayon, ano po yung inuuna? Kapag nahukay po yan, using backhoe, kung ano yung area ng swimming pool, huhukayin yan according to the elevation ng swimming pool. Ngayon, bakit sobra guys? Yung sobra po na yan, that is 60 to 1 meter offset excavation. Diyan po papatak yung mga forma natin. Diyan tutukod yung mga forma natin. Kung mapapansin nyo, meron kaming mga temporary na forma. Okay? Yung mga temporary forma po na yan, yan yung mga tumutukod. That's why meron tayong offset na excavate. Ano po? Yan. After makuha po natin yung desired elevation ng swimming pool natin, sa plano po, itong area na to, that is 153 invert elevation from the pool deck level. Alin po yung pool deck level? Ito po yung pool deck level, no? Yan. Hanggang sa ilalim po yan, 153. Then yung area po na to, hanggang doon naman sa dulo, that is 163 cm. Meron siyang difference in elevation of 10 cm. Ibig sabihin, nakaklebe po yan papunta doon. Okay? After naman po malagyan o mahukay na yan, i-compact po yan. Ko-compact lahat ng area na yan. Kung mapapansin, lahat po yan compacted sa ilalim. Then kapag compacted na po siya ng maayos, kagrabahan po yan, then another compaction. I-compact po uli. Kapag okay na, mag-clean concrete po tayo. Yung lean concrete natin yan, yung sa ano na yan, yung semento po na yan, na pinagpapatungan ng ating bakal. Okay?
Yan po yung lean concrete. After po ma-lean concrete, ile-layout po uli yan kung saan papatak yung vertical bar at yung horizontal bar natin. Yung slab tsaka yung wall vertical bar. Okay? Kapag na-layout na po yan, katulad yan, na-layout na siya, itatayo na po o lalatagan na ng bakal. According to plan, sa structural po natin, ang bakal po niyan, ang bakal niyan sa slab, ito po, 12 mm. 12 mm po yan. Yan. 12 mm, top and bottom both ways. Ayan po yung spacing niyan ng 12 mm na yan. All throughout the swimming pool area, ganyan po ang yung spacing niyan. Okay? Sa ano naman po, sa vertical bar, mapapansin nyo, yung vertical bar natin, that is 12 mm, 200 top and bottom both ways. Then yung isa, number 10. Ibig sabihin, number 12 and number 10 ang gagamitin nating bakal. Ayan po yan, number 12. Okay. According to plan, sinasabi rin po dito na ang spacing po ng bakal is 20 cm o 200 mm both ways, top and bottom. Kung mapapansin nyo po, yung area na yan, yung mga vertical bar na yan, ang spacing yan, ang agwat yan, 20 cm on center both ways. Ayan po, no? Okay. After na po malatag lahat ng bakal na yan, mag-uumpisa na kaming magporma katulad po ng ginagawa nila. Nagpoporma sila para ma-enclose na yung bakal at ma-prepare na siya para sa buhos. Okay? Ngayon, ang ginagamit po nating forma is phenolic board 3/4, yung unicorn na brand. Tapos tubular 2x2. 2x2 po yan. Ayun. Ano po yung framing spacing ng tubular? That is 60. 60 yung spacing po yan, 60 cm. Pababa. Then almost 1 meter naman to mga vertical bar na to. Ay vertical tubular. Yan, 1 meter po yung agwat niyan. Tapos sa outside formworks po, lalagyan natin ng tukod. Yung mga temporary na tukod na yan, yung mga soaring jack. Tinutukuran po natin yan para hindi gumalaw at hindi maapektuhan yung size ng swimming pool. Tsaka dapat siya ay eskwalado. Ayan o. Eskwalado po yan. All throughout yan. Okay. Kapag nailagay na po natin yung mga outside formworks, ngayon naman isusunod natin yung mga abang ng ating swimming pool. Katulad po nun. Ayan o. Yan yung mga abang ng ating hagdan. Dito sa plano, sa ginagawa nating project na to, 5 step ang ating adult pool. Doon naman sa maliit nating kiddie pool, 2 step. Ngayon, ang bakal naman po niyan, that is 12 mm. 12 mm na po ang ginagamit natin yan. Ngayon, ang kapal po ng buhos natin sa stair, yan ay 20 cm o 0.2 meter. Okay? May landing po yan na ang sukat ay 1.5 by 1.5 meters. Okay? Then, iaabang after 20 cm hanggang makarating sa baba. 5 step po yan. Datang elevation yan is 1 meter. Okay? Ayan naman po, napapansin nyo, yan naman ang abang natin ng, ng main floor drain. Tsaka ng pinaka-vacuum area natin. Diyan po ilalagay yan. Yung mga abang na yan. Yan. Okay. Ang importante po kapag na-close, bago natin mag-close yung ating swimming pool sa forma, dapat nandiyan na yung mga spacer. Katulad yon guys, so dapat may mga spacer yan. Sa ilalim merong bakal na spacer yan. Para yung forma natin, pag sinalpak nyo, saktong-sakto po siya.
sa desired na kailangan natin. Ngayon, ang kapal po ng ating vertical wall is 22 cm. Dito sa malaking pool na to. Doon naman sa malaki, ay sa maliit, 20 cm naman po yung kapal ng buhos natin. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, hinahabol nila yung 20 cm na kapal ng ating vertical wall. Okay? Yung mga karpentero po natin doon. Yan yung nile-layout nila ngayon. Hinahabol nila yung 20 cm na forma. Ngayon, uunahin muna nila yung nasa ilalim, yung pinakapaan natin. Kasi po, merong 5 cm na sobra yan sa ilalim, yung pinakapaa. Then bubuhusan siya 5 cm na concrete cover, that is 10 cm. Paikot po yan ng swimming pool, meron pong tinatawag namin ng paa o sapatos. Yan, paikot po yan. Yan naman yung ginagawa nila. Then after nun, isasalpak yung vertical formworks natin. Yan, katulad po ng ginagawa nila. Sinasalpak po nila ngayon. Kino-close nila yung ating forma. Yan, tapos hinahabol nila yung ating 22 cm na kapal ng ating buhos. Okay? Isa lang naman sa mga consideration guys, kapag magtatayo kayo ng swimming pool, yung mga abang, elevation, tsaka yung sizes ng ating swimming pool, dapat hindi po kayo magkamali. Abang ng hagdan, ng ating ilaw, yung magiging ilaw dito sa swimming pool, yung abang ng ating mga floor drain, skimmer, tapos yung mga return natin. Ngayon, ginagawa pa lang namin yung abang ng mga return, 4 po na return yan. Then meron tayong sa side na to, 2 skimmer. Then meron tayong 3 ilaw na ilalagay dyan. Okay? Yan po. Ngayon guys, kapag napormahan na nila lahat yan, i-double check naman natin yung sizes ng swimming pool, then yung elevation ng swimming pool natin. Sinisigurado natin na bago magbuhos, tama yung elevation, tama yung sukat ng swimming pool, para hindi tayo magka-problema pag nagtatiles na. Okay? So, yun lang muna guys, yun lang muna ang natin. After concreting, i-vlog naman natin yung pagtatanggal ng mga forma at pagtatiles. Complete tutorial vlog po ang gagawin natin dito hanggang matapos natin tong project na to. Okay? That's all for today. Maraming salamat po. Thank you.